wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Binabati namin kayo mga mahal na magulang, mga kaibigan, na pagbati namin mga Muslim na siyang pagbati ng lahat ng mga propeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ang ibig sabihin ay sumayin niyo nawa ang pagpapala, ang kapayapaan, ang gabay ng Panginoong Diyos na tagapaglikha. Unang-una, humingi kami ng pasensya sa inyo, baka kami po nakadisturbo. Ang aming pong layunin ay ibahagi sa inyo ang aral ng pananampalataya, na ang tanging layunin ay nawa gabayan kayo ng dakilang tagapaglikha, na magsama-sama tayo hindi lang sa bus na ito, bagko sa paraiso sa kabilang buhay. Doon nawa tayo pagsamasamahin ng dakilang tagapaglikha, ang nag-iisang Diyos. So kami pala ay mga misyonaryong mga Muslim na nagpapalaganap ng Islam dito sa ating bansang Pilipinas. At kami po ay mga dating Kristiyano din, mga dati po kaming Katoliko na ginabayan ng Diyos at ginawa bilang isang Muslim. At tulad ng sinabi ng kapatid ko kanina, kami po ay nagsasalita dito, hindi po kami manghihingi sa inyo ng love offering or donasyon or magbibigay ng subri. Bagkos magpapahayag lang po kami ng aral ng aming pananampalataya. At kung meron po kayong mga katanungan na nais bigyan ng linaw, ay pagkakataon nyo po na magtanong sa amin. At kami po ay magbibigay sa inyo ng kaunting regalo lang, pang merienda, 100 pesos sa bawat magtatanong. So, kasi kami mga Muslim po, hindi kami katulad sa ibang pananampalataya na humihingi ng mga donasyon sa mga tao. Bagkos kami pa po ang magbibigay sa inyo pag magtanong kayo, at meron tayong mga libreng babasahin pala dito. Mamaya pagkatapos. Ipamimigay namin mamaya. Ako pala si Brother Renato, ang aking pangalan sa Islam ay Abdul Qadir. Ako po ay nag-Muslim doon po sa Saudi Arabia nung ako po ay nagtrabaho doon way back 2007. Dati po akong galit sa mga Muslim dahil nung hindi pa ako nag-abroad ay inaakala ko ang mga Muslim ay mga masasama, tulad ng mga balibalita sa radyo, sa TV, na mga Muslim ay terorista, namumugod ng ulo, matatapang, at nagtitinda ng mga DVD sa kanto-kanto. Yun ang aking pagkakaalam patungkol sa mga Muslim. Pero nung nandun ako sa Saudi Arabia, hindi ko po nakita yung mga binabato patungkol sa Islam na hindi magaganda doon. Bagkos, ang nakita ko sa Islam ay pawang kagandahan ang katuruan nito, sapagkat ang Islam ay Arabic lang po ito na salita, mga magulang, mga mahal na kapatid. Nang ibig sabihin po ng Islam ay tatlong kahulugan sa wikang Tagalog. Ito ay ang ganap na pagsunod, ganap na pagsuko, at ganap na pagtalima sa kalooban ng Diyos na ating tagapaglikha. In Islam, Islam is complete submission to the will of the God, the Almighty Creator. Ganap na pagsurrender, ganap na pagsuko sa ating kalooban doon sa Diyos na lumikha sa ating lahat. At yun po ang kahulugan ng Islam. Kaya ang Islam po, mga magulang, hindi po ito katulad sa ibang relihiyon na ating makikita ngayon dito sa ating bansa, na ang mga relihiyon nila ay hinango lamang sa mga pangalan ng tao, ng mga lugar. Katulad ng relihiyong Kristyanismo dito sa atin sa Pilipinas, ang Christianity from the root word na Christ. Mula sa pangalan ni Kristo, kaya ang naging relihiyon ay Kristyanismo. So mayroong pinagkaugatan, pangalan ni Kristo na naging Kristiyano. Ang reliyon namang mga Hindu sa India, reliyong Hinduism na mula sa Indus Valley sa lugar sa India. Hindus people, Hinduismo. So ang Islam po, ito po ay hinango lamang sa ugat na salitang as-salam. Nang ibig sabihin ng salam po, mga mahal na magulang, ay kapayapaan. Peace. Peace be with you. Kung natatandaan niyo po sa simbahan, bago matapos ang misa, sinasabi natin, di ba? Lingon sa kanan, sa kaliwa, at sinasabi natin, peace be with you, peace be with you. Sa Arabic po, yun yung kahulugan ng salamu alaikum na inyong naririnig sa pagbati ng mga Muslim. Sumain nyo nawa ang kapayapaan, dahil doon po nagmula ang salitang Islam sa ugat na salitang salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan. At ang Islam din po, mga magulang, ito ay kinuha din sa tatlong litra na sin, lam, mim. Doon po nagmula ang Islam. Nang ibig sabihin ng sin, lam, mim ay ganap na pagsuko sa kalooban sa Diyos. Isuko natin ang ating kalooban sa Diyos habang nabubuhay pa tayo, at yun po ang kahulugan ng Islam.
di ba itinuturo ni Jesucristo? Sabi niya, O Diyos namin, sumasalangit ka, nasambahin ang ngalan mo. Pinapasamba ni Jesus ang pangalan ng Diyos, hindi ang sarili niya. May Diyos daw nasa taas sa kalangitan na may pangalan. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. Sabi ni Jesucristo, ang pagsunod sa kalooban sa Diyos, habang tayo nabubuhay pa, ay sundin natin ng Diyos ang kanyang kalooban hanggang sa langit. Meaning, mga mahal na magulang, Islam ang itinuturo ni Jesucristo sapagkat ang Islam, submission to the will of God. Pagsuko sa kalooban sa Diyos, ito ang kahulugan ng Islam. Inarabik lang natin Islam, pero sa Tagalog ay pagsuko sa kalooban sa Diyos. Which is, ito ang turo ni Jesucristo na kanyang iniwan sa atin, na habang tayo nabubuhay pa sa mundong ibabaw, kailangan nating sumuko sa kalooban sa Diyos. At ang Islam po, mga magulang, hindi ito bagong relihiyon. Kasi marami sa atin ang nag-akala na ang Islam ay bagong relihiyon na itinayo ni Prophet Muhammad. Hindi po ito totoo. Walang katotohanan. Bagkus, ang Islam po, ito ang relihiyon na makalangit. Relihiyon na ibinagkaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha. Linikha tayo ng Diyos, binigyan tayo ng kanyang panuntunan ng buhay. At ang Islam, ito ay way of life, ganap na paraan ng panuntunan ng bawat tao. Kaya ang Islam, hindi lang siya relihiyon, bagkus ito ay ganap na kumpletong kapamaraanan ng buhay nating mga tao. Bilang manual natin. Hindi po ba kapag bumili tayo ng appliances, mayroong kasamang manual doon, maliit na libro para guide para paano tayo mag-operate, paano tayo mag-maintenance sa electronic, tulad ng cellphone o anuman. Ganon din po tayong mga tao. Binigyan na po tayo ng way of life, batas ng Diyos na kapamaraanan ng ating pamumuhay, at ito po ang relihiyong Islam. Kaya ipinagbabawal po ng Diyos na tagapaglikha na tayo ay sumanib pa sa relihiyon na hindi galing sa Diyos. Kaya nagbibigay ng babala ang Diyos na tagapaglikha na si Allah. Sabi niya sa banal na Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sabi ng Diyos na tagapaglikha, mga magulang, bilang pagmamahal niya sa atin na kanyang nilikha, sabi niya, ang sinumang maghangad, sinumang magnais ng ibang relihiyon, maliban ang relihiyong pagsuko sa kalooban sa Diyos, which is ito ang Islam sa Arabic, ito ay hindi tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, ang taong hindi siya yumakap sa relihiyon na galing sa Diyos, sa kabilang buhay, siya ay mapapabilang sa mga taong talunan, mga nangalugi sa kabilang buhay. Kaya po, mga magulang, ang Islam po ay hindi bagong relihiyon, bagkus ito ang relihiyon nung tayo ipinapanganak ng ating nanay. Sapagkat nung pinanganak tayo sa ating nanay, nung isinilang po tayo, nung maliit pa lang tayo, sanggol pa lang tayo, meron tayong likas na relihiyon na galing sa Diyos. Ang likas na relihiyon, ang natural na relihiyon, ito ang pagsuko natin sa kalooban sa Diyos. Kalakip ng pagkilala na iisa lamang ang Diyos, at sa Arabic tinatawag na Islam. Lamang nung tayo pinanganak sa ating nanay, wala pa tayong kamalay-malay. Wala tayong kaisip-isip nung isinilang tayo sa ating nanay. Kaya ang ginawa ng ating mga magulang, dinala tayo sa simbahan para tayo'y pabibinyagan. Hindi po ba? Dinala tayo sa simbahan para tayo pabibinyagan, na kung saan ang purpose ng ating mga magulang, ginawa o gagawin tayong Kristiyano. Pero lingid sa ating kaalaman na meron pala tayong likas na relihiyon nung pinanganak tayo sa ating nanay, which is nandoon na yung pagsuko natin sa kalooban sa Diyos, ang Islam, pagsamba sa iisang Diyos. Ngunit tayo ay pinabinyagan para gawin tayong isang Kristiyano. Kaya po, ang pari pag nagbinyag, sinasabi ng pari, bibinyagan kita o sanggol sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ng Diyos Espiritu Santo, at simula sa oras na ito, ikaw sanggol ay nagiging ganap ka na isang Kristiyano. So malinaw na naging ganap lang tayo na naging Kristiyano pagkatapos sa binyag, mga magulang. Pero nung hindi pa tayo dinala sa simbahan para pabinyagan at gawing Kristiyano, meron na tayong likas na relihiyon. Nung lumabas tayo sa sinapupunan ng ating nanay,
ang likas na relihiyon ay ang pagsuko sa kalooban sa Diyos, pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, which is ito ang Islam na kahulugan. Islam sa wikang Arabic. Kaya po sa Islam po ay walang binyagan dito. Kami po mga dating Kristiyano na nag-Muslim, ay hindi po kami pinabibinyagan. Wala pong lubloban or wisik-wisik sa tubig dito o di na dinadala sa anumang simbahan. Bagkos, ang pagmumuslim ay sa pamamagitan ng dalisay na paniniwala at pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. So yun po mga magulang, ang Islam ay hindi bagong relihiyon, bagkos ang Islam ay relihiyon galing mismo sa dakilang tagapaglikha sa nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah. Kaya nga sinabi ng Diyos sa banal na Quran na si Allah, Inna dina indallahil Islam. Sa katotohanan, sabi ng Diyos, ng Panginoong tagapaglikha, ang relihiyon na saganang galing sa Kanya ay ang Islam. Islam po ang relihiyon na saganang galing sa Diyos, mga magulang. Kaya walang nagtatag sa reliyong Islam. Hindi ito tinatag ni Prophet Muhammad o sinumang mga tao, bagkus ang Diyos mismo ang nagkaloob sa atin ng relihiyong pagsuko, pagsamba sa Kanyang kaisahan bilang nag-iisang Diyos. Kaya po ang Islam na relihiyon, ito po ang relihiyon ng lahat ng mga propeta. Kung ating makilala si Jesucristo, na anak ni Birheng Maria, sa Islam po ang pangalan ni Jesus Christ ay Isa ibn Maryam. Ang relihiyon po ni Jesucristo ay Islam. Bakit? Kasi sa panahon ni Jesucristo, siya ay ganap na sumunod sa kalooban sa Diyos. Ganap na sumurinder. Sumunod si Jesucristo sa kalooban ng ating dakilang tagapaglikha. So, ito po ang kahulugan ng Islam. Si Propeta Moises din, Islam din po ang kanyang relihiyon sapagkat siya ay sumunod din sa kalooban sa Diyos. Maging si Propeta Abraham. Kaya lahat ng mga propeta, ang kanilang relihiyon ay iisa lang at ang Diyos na nagsugo sa kanila, iisa lang din mga magulang. Siya po ang Allah na the ultimate creator na lumikha sa ating lahat. Kaya sinabi ng Diyos na tagapaglikha sa banal na Quran, patunay na ang mga propeta ay nasa loob ng Islam na relihiyon. Sabi ng Diyos doon, Shara'al lakum minad-dini mawasabihi Nuhan. Walladhi awhayna ilayka wa mawasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu din wa la tatafarraqu fihi. Ibig sabihin mga magulang, mga kaibigan, sabi ng Diyos na tagapaglikha, aming ipinagkaloob sa inyo o mga tao ang relihiyon ng pagsuko sa kalooban sa Diyos na siyang relihiyon ni Propeta Abraham, Islam na relihiyon ni Propeta Moises, ni Propeta Jesus Christ at ni Propeta Muhammad. Kaya hawakan yung mahigpit ang Islam, submission to the will of God, at huwag kayong huhiwalay dito. So yun po mga magulang ang Islam. Ang Islam, medyo masalimuot na relihiyon dito sa ating bansang Pilipinas dahil sa mga ibinabato na mga maling impormasyon ng mga tao, pero hindi po natin mapagkaila. Kahit i-research nyo po sa Google, what is the fastest growing religion in the world, lalabas po doon Islam. Islam is the fastest growing religion sa buong mundo sa kabila ng paninira ng mga tao. Napakabilis lumaganap ang Islam lalo sa bansa natin na walang pamimilit, no? Kami po ay nagbabahagi lamang na walang pamimilit. Malaya po tayong mamili, pero gamitin po natin ang ating talino. Binigyan po tayo ng talino ng Diyos. Pananagutan natin ito sa kabilang buhay kung hindi natin ginamit ang ating talino. May araw ng paghuhukom mga kapatid. Merong araw ng paghuhukom at dito tayo huhusgahan sa lahat ng ating mga ginagawa. Kung sinamba ba natin ang tunay na Diyos na tagapaglikha o sumamba pa tayo sa kapwa nilikha, mananagot tayo sa kabilang buhay. Kaya ang trabaho namin bilang mga Muslim, wama alayna ilal balagul mubin. Wala kaming ibang tungkulin kundi ipahayag lang po sa inyo ang katotohanan, at ang katotohanan siyang magpapalaya sa atin. Di ba sinabi ni Jesus, hanapin ninyo ang katotohanan sapagkat ang katotohanan siyang magpapalaya sa atin. Kaya kung mayroon po kayong mga katanungan mga kapatid, welcome po kayo na magtanong sa amin. Kahit anong pong klaseng tanong ay
tinatanggap po namin, magbibigay po kami ng 100 sa inyo, sa sino man sa inyo magtatanong bilang pang merienda. Huwag po kayong mahiya, inshallah, magtanong kayo. At ating i-share ang katotohanan sa inyo. Huwag tayong mahiya kasi kaluluwa po ang nakasalalay ng bawat isa. Paano kung mamatay tayo na wala tayo sa tamang pananampalataya at pagkilala sa tunay na Diyos? Huwag po nating pairalin yung emosyon. Kasi ang emosyon, yan po ang balakid sa atin upang masumpungan natin ang katotohanan. Ang talino ng Diyos, yun po ang dapat nangingibabaw. So yun po ang Islam. At sino naman ang Allah, mga kapatid? Yung Allah po na inyong naririnig, na inyong napapakinggan, Allah, ay huwag niyo pong isipin na si Allah ay Diyos lang po naming mga Muslim. Bagkus si Allah po, wala pong kaibahan sa tinatawag na God the Almighty Creator. Ang Allah po, walang kaibahan sa Diyos na tagapaglikha sa ating lahat. Si Allah ang naglikha sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Si Allah ang naglikha ng kalangitan at ng kalupaan. Si Allah ang nagbibigay sa atin ng ating mga makakain, ng hangin na ating nilalanghap para mabuhay tayo. Si Allah ang nagpapatibok ng ating puso. Si Allah ang nagsugo ng lahat ng mga propeta para gabayan tayong mga tao tungo sa tamang pagsambat pagkilala sa Kanya. Kaya po sa Islam po, walang Diyos na karapat-dapat na sambahin, kundi ang nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat, ang Diyos ng mga propeta, ang Panginoong Allah. Kaya sa turo ng pananampalatayang Islam, ang pinakamataas na kaalaman nito mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid, sabi ni Allah, sabi ng Diyos, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dapat malaman ng lahat ng mga tao na walang Diyos, walang Panginoon na dapat kilalanin at sambahin, liban lamang ang nag-iisang Panginoon at Diyos na tagapaglikha na si Allah, ang kataas-taasan, ang dakila. Kaya si Allah po, nilikha niya tayo ng mga tao, pagkatapos binigyan tayo ng gabay, ang mga propeta isinugo ni Allah. Para ang mga propeta, sila ang magagabay sa atin. Kaya sinabi ni Allah sa loob ng banal na Quran, sabi ng Diyos, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ibig sabihin po mga magulang, sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, katotohanan, si Allah ay nagsugo, nagpadala ng mga propeta sa bawat panahon at lugar upang ipahayag sa mga propeta sa ating mga tao na walang Diyos, walang Panginoon na karapat-dapat na ating sasambahin maliban lamang sa Panginoong tagapaglikha na lumikha sa atin, ang Panginoong Allah. At pagkatapos ay sabi ng mga propeta, lumayo, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o ang pagsamba sa mga kapwa nilikha, pinapalayuan sa atin, pinapaiwasan sa atin ng mga propeta. Kasi likas po sa atin mga kapatid na naniniwala at sumasamba tayo sa nag-iisang Diyos. Ngunit nakakalungkot lamang pagdating sa pagsamba, marami na tayong sinasamba at dinudulog yung ating panalangin sa iba, sa mga nilikhang bagay. Yan po ang karumal-dumal na kasalanan na walang kapatawaran. Sa Islam po mga magulang, mayroon pong isang kasalanan na kapag nagawa natin at inabutan tayo ng kamatayan, hindi na tayo mapapatawad ng Diyos. Hindi na tayo mapapatawad ng Panginoon sa kabilang buhay. At ang impyerno ang magiging tirahan natin sa kabilang buhay kapag hindi natin naiwasan o itinakwil ang kasalanan ito. Isang kasalanan lang po na kapag nagawa natin, wala nang kapatawaran sa Diyos. Yung makakasagot po, magbibigay kami ng 200 pesos. 200 pesos, ano ang kasalanang walang kapatawaran sa Diyos? Iisang kasalanan lamang. Marami tayong alam na kasalanan, pagpatay, pagnakaw, panggahasa, pagtitinda ng mga bawal na gamot, pagsisinungaling, pang-aalipusta sa magulang, malaking kasalanan yan. Pero ang lahat ng mga iyan, mapapatawad ng Diyos kapag tayo ay wagas na nagsisisi at nagbabalik loob sa dakilang tagapaglikha. Ngunit isang kasalanan lamang na hawak natin. Sagot ka? Blasphemy. Ang blasphemy, malaking kasalanan pero mapapatawad po yan ng Diyos kapag nagsisisi tayo. No? Mayroong isang kasalanan lamang na
dapat malaman natin mga magulang kasi baka hawak natin ito at baka datnan tayo ng kamatayan kasi hindi natin hawak ang ating mga buhay. Paano tayo sa kabilang buhay? Iisa lang ang buhay natin. Wala tayong chance na bumalik para magsisi. Habang nabubuhay pa tayo, dapat malaman natin ang kasalanang walang kapatawaran. Sa dakilang tagapaglikha. Iisa lang po. Meron bang sasagot? May 200. Pag tama ang sagot. Wala. So, ako na lamang, no? Sayang ang 200. So, ang kasalanan po na walang kapatawaran mga magulang, baka hawak natin ito. Ang tinatawag sa Arabic na shirk. Ano ang shirk? Yung magtambal tayo sa pagsamba. Yung meron pa tayong sinasambang ibang mga Diyos liban sa tagapaglikha. Nagtambal tayo. Inaakibat natin ang nilikha at atin ding sinamba katulad ng pagsamba natin sa tagapaglikha. Yan po ang karumal-dumal na kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos. Diba sa 10 utos sa 10 Commandments, sino nakaalala sa inyo? Mayroong 200 sa mga kasagot. Ano yung unang kautosan na nakaukit sa labas ng simbahan? Di ba may 10 Commandments na kinuha ni Propeta Moises? Mayroong unang nakasulat doon. Sino po nakaalala sa atin? Wala. Booking, hindi nagsisimba. Biro lang. So ang pinakamalaking kasalanan po na nakasulat doon sa 10 Commandments, mababasa sa Old Testament, sa Exodus 20 verse 3. Sino po nakasagot siya? May 200 po. Hindi po totoo po, may 200. Share po kasi mahalaga po ito eh. So sinabi ng Diyos doon, Yung una, pang-anim yan eh. pang-anim po yung huwag mga lunya. Totoo po yan, pang-anim. Pero yung una po na pinakamataas ang ating hinahanap. Yung pinakauna kasi yun ang Pangulong Utos. Yun yung Pangulong Utos eh. So kung wala, tayo na lang samagot, atin na lang yung 200. Sabi ng Diyos doon sa Exodus 20 verse 3 hanggang 4, Ako ang inyong Panginoong Diyos, huwag na huwag kayong magkakaroon ng iba pang Diyos maliban sa akin. Sino nagsasalita? Ang Diyos na tagapaglikha. Huwag daw tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban lamang sa Kanya. Pero nakakalungkot, without due respect, marami sa atin kapag sumamba, hindi na sa nag-iisang Diyos. Marami na tayong dinudulugan ng pagsamba. So yan po ang pinakamasamang kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos, yung magtambal tayo at mayroon pa tayong kinikilalang ibang sinasamba na mga nilikhang bagay lamang na katulad natin. So, iwasan po natin ang kasalanan ito mga kapatid dahil iisa lang po ang buhay natin, hindi na tayo makabalik sa mundo para magsisi pa, para magbagong buhay. So habang nabubuhay pa tayo, iwasan natin ang kasalanang magtambal tayo o sumamba pa tayo ng iba pa maliban sa tagapaglikha. Kaya kami mga Muslim, hindi kami sumasamba kay Jesus. Kasi si Jesus po, sa panahon ni Jesus, meron siyang sinasamba. Diba? Si Jesus Cristo, nanalangin siya, umiiyak siya, humingi siya ng tulong sa Diyos. Sino yung kanyang sinasamba? Diba? Sa makatuwid, meron siyang Diyos na sinasamba. At yun ang tunay na Diyos na dapat nating sasambahin. Kung sino ang sinamba ni Jesus, doon lamang tayo sasamba sa kanya mga magulang. At yun po ang tinatawag na Allah. Kaya nga si Hesus Kristo sa panahon niya, nagturo siya paano tayo magkamit ng buhay na walang hangganan. Sabi ni Jesus, gusto niyo ba ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, ang buhay na walang hanggan na ikaw na iisang Diyos na tunay na nasa langit ay makilala kanila bilang tunay na Diyos. So isa lang ang tunay na Diyos mga magulang, yung nasa langit. Yun po ang Allah. Yun po ang Diyos ni Hesus Kristo. Na sinabi ni Hesus Kristo, magkamit ng buhay na walang hanggan ang kumikilala lamang sa nag-iisang Diyos. At ako si Kristo, pinakilala niya ang kanyang sarili na siya ay isinugo. So isinugo si Jesus bilang propeta, minsahiro lamang ng Panginoong tagapaglikha na si Allah. So yun po mga magulang. Kaya sa Islam, mahal natin si Hesus Kristo. Kaming mga Muslim, hindi po matatawag na Antichrist kasi naniniwala po kami kay Jesus. Pero ang tunay na paniniwala, yung pagsunod sa kanyang kautusan. Si Jesus sa Islam po ay dakilang propeta, sugo at minsahiro siya. Katulad siya ni Abraham, ni Noah, ni Moises, ni Muhammad. So ang mga propeta hindi po sinasamba. Pagkus kung sinong sinasamba ng mga propeta, yun po ang nararapat nating sasambahin.
sa nag-iisang Diyos lang po tayo sasamba. Alam ko naman naniniwala kayo sa nag-iisang Diyos mga magulang, pero yung paniniwala sa nag-iisang Diyos, meron po itong criteria. Hindi po basta-basta maniwala ka sa nag-iisang Diyos ay sapat na. Hindi po. Bagkus ipinakilala ni Allah ng tunay na Diyos ang kanyang katangian. Ano bang katangian ng Diyos? Baka mamaya ang sinasamba nating Diyos ay katulad ng ating katangian, kumakain, umiinom, napapagod, natutulog, nagsisiar. Hindi po ganun ang katangian ng Diyos. Ang Diyos po, mayroon siyang katangian na hindi katulad ng ating katangian. Kaya pagkatapos ipinakilala ng Diyos ang kanyang pangalan na siya si Allah, sa pamamagitan ni Propeta Moises, nung umakyat si Propeta Moises sa Mount Sinai, upang kinuha niya ang 10 Commandments, nagsalita ang Diyos na sa langit. Narinig ni Moises ang tinig. Sabi doon, Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Sabi ng Diyos doon kay Moises, Propeta Moises, sa Mount Sinai, tunay o Moises, Musa. Ang pangalan ni Moses ay Musa. Na ako si Allah, walang Diyos, walang Panginoon, na karapat-dapat na sambahin maliban ako lamang. So wala daw karapat-dapat na sambahin mga magulang maliban ang nag-iisang Diyos. So ito ang nakasaad sa 10 Commandments sa unang kautusan. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos, liban lamang sa dakilang tagapaglikha. Pangalawa, huwag kayong gumawa ng mga larawang inanyuan na inyong paglilingkuran sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng kalupaan, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos na mapapanibughuin. So naninibugho siya. So ito rin ang turo ng Islam. Kaya bakit kami na mga dating Kristiyano, nag-Muslim, dahil dito po namin nakita sa Islam ang malinis, wagas na dalisay ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Kasi kami mga Muslim pag sumamba, direct po kami sa tagapaglikha. Wala na pong tagapamagitan. Ang pagsamba po, hindi natin idadaan kung kanino. Direct na tayo sa dakilang creator na lumikha sa atin. Ganun po ang Islam. Kaya pagdating sa pagsamba, malinis ang pagsamba ng mga Muslim dahil direct lang kami sa lumikha sa ating lahat. Kaya nakakasigurado kami ng paraiso. Bakit? Kasi diretso kami manalangin. Pag nagdarasal kami, walang tagapamagitan. Walang mga larawan o anuman na nilalagay sa harapan. Direct kami sa Diyos, sa tagapaglikha. Samantalang, maraming relihiyon na kapag nagdarasal sila, dinadaan nila sa mga kapwa natin mga nilikha. At yun po yung kasalanan na walang kapatawaran. Kasi nagkakaroon tayo ng Diyos, maliban pa sa dakilang tagapaglikha. Kaya po, iwasan sana natin bago mahuli ang lahat mga magulang bilang payo namin po. Hindi naman kayo pinipilit na maniwala, pero ito'y payo lamang bilang mga tao na, lalo sa atin ng mga Pilipino tayo. So maraming salamat sa lahat sa mga nakikinig sa ating mga pahayag. Kung meron po kaming nasabi na nakasaktan namin ang inyong damdamin, patawad po, humingi kami ng paumanhin. Hindi po namin hangad talaga na manakit ang damdamin. Ito'y katotohanan lamang po mga magulang na bilang pagmamahal at pagmamalasakit namin sa inyo. Kaya meron tayong mga libreng babasahin dito. Sana po kumuha kayo ng mga libreng babasahin. Wala namang bayad po. Tagalog po ito. So, ayan po. May bibigay lang po, Ustad. Salamat po sa inyo, ma'am. Sa inyong ito po, mga babasahin po namin na libre po yan. Sana gabayan po kayo ng dakilang tagapaglikha para magsama-sama tayo sa paraiso sa kabilang buhay, sa kaharian ng Diyos doon po sa langit. Amin. No? Siya na nga nawa na ipagloob sa atin ng Diyos ang paraiso niya sa kabilang buhay. At yun po ang ating hinahangad, minimithi natin na kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan, ang paraiso ng dakilang tagapaglikha. Gabayan nawa kayong lahat mga magulang, ingatan nawa kayo, bigyan kayo ng kalusugan sa pangaraw-araw ng Diyos, ng tagapaglikha na si Allah, at gabayan kayo sa katotohanan. So maraming salamat. At idagdag natin dahil wala pa naman ang terminal. So, yun po ang katangian ng Diyos mga kamagulang. Si Allah po ay nag-iisa lang. Hindi po tatlong persona ang Diyos, ha? Ang kaibahan po natin sa Islam at Christianity, bagamat ang Christianity ay naniniwala sa nag-iisang Diyos, pero pag tinanong mo, tatlong Diyos ang binibigay nila. Na may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sa Islam po, pag sinabing isa lang ang Diyos, talagang iisa lang. When we say God is one, absolutely one. Kaya wala pong tatlong person na may matanda na ama, may bata pa, may espiritu pa. Sa Islam, wala po yan. Isa lang po ang tunay na Diyos. Pag sumubra pa doon, hindi na yan Diyos. Ha? Kasi, hindi pwede na ang mayor ng Kabuyaw ay tatlo.
Mag-aaway sila. Sino susundin? Kailangan isa lang po ang mayor. So, ang Diyos na nagpapainog, nagkokontrol ng mundo, iisa lang po siya. Hindi po pwedeng tatlo. Yun po ang katangian ng tunay na Diyos. Nag-iisa lamang siya. Qul huwallahu ahad. Yung ahad, wahid, isa lang po yun. Magkaiba ang tatlo, magkaiba ang isa. So, sa Islam, malinaw po na isa lang talaga ang Diyos. Sunod, sabi niya, Allahus Samad. Ang Diyos, na tagapaglikha ni si Allah, As-Samad. Anong ibig sabihin As-Samad? Siya ay sandigan ng lahat. Ibig sabihin, ang Diyos na tunay, sandigan ng lahat, walang pangangailangan. Di ba tayong tao, pag hindi tayo makakain, nangihina tayo, nagugutom tayo, hindi ka makainom, nauuhaw tayo, nangihina tayo. Hindi po ganun ang Diyos. Kaya kung ang Diyos na sinasamba natin ay may kahinaan, hindi po yan Diyos. Ang Diyos walang kahinaan. Ang Diyos na tunay na si Allah, walang pangangailangan sa atin. Kaya hindi nga kami humihingi ng love offering kasi mayaman ang Diyos. Hangin nga, libre eh. So hihingi pa tayo ng donasyon para sa Diyos. Yan po ay walang katotohanan. So si Allah po walang pangangailangan. Tayo man ay sasamba sa Diyos, sa Allah, hindi madagdagan ang kanyang kadakilaan. Siya pa rin ang dakila. Hindi man tayo sasamba sa kanya, hindi rin mababawasan ang kanyang kadakilaan. Pero tayong mga tao ang may pangangailangan, mga magulang. Nangailangan tayo ng mga biyaya mula sa kanya. Nangailangan tayo lalo ng paraiso sa kabilang buhay. Pero ang Allah, ang Diyos, walang pangailangan sa atin. At ang Allah, ang tunay na Diyos, siya po ay walang hangganan. Sa Islam po, hindi na mamatay ang Diyos. Kasi sa ibang relihiyon, namatay daw ang Diyos. Ay pag namatay ang Diyos, sino na mga alaga sa atin? Hindi po ba? Turo sa atin ng simbahan, ang Diyos ay namatay ng 3 araw, 3 gabi. Ay maswerte yung mga magnanakaw, walang Diyos, patay ang Diyos. So gumagawa sila ng masama dahil walang nakatingin. Hindi po pwedeng ganun. Kasi halimbawa, ang bus itong sinakyan halimbawa lang, huwag naman mangyari. Kung nakatulog ang driver halimbawa ng 5 minuto, ano mangyari sa atin? Liko-liko yung daan. Di ba? Delikado mahulog tayo. Ang Diyos pa kaya namatay? Kasi na nagpukontrol ng mundo pag namatay ang Diyos. So sa Islam po, never po namamatay ang Diyos. Kaya nga si Allah, ang tunay na Diyos, siya yung tinatawag na Al-Hay, laging buhay, Alladhi la yamut, na hindi kailanman mamamatay. Kaya nga si Jesus Christ, kinikilala nating Diyos, pero namatay siya, ito po ay salungat sa ating talino, kasi ang Diyos walang kamatayan. Sinong magbibigay sa atin ng hangin pag namatay ang Diyos? Subukan natin huwag huminga ng 30 minutes. Kaya natin, 30 minutes huwag huminga? Hindi natin kaya 30 minutes huwag huminga. Ang Diyos pa kaya namatay, sila magsusupply sa atin ng oxygen. So, ang Diyos po walang kamatayan. Yan po ang katangian ng tunay na Diyos sa Islam. At pangatlo, sabi niya, lam yalid walam yulad. Ang tunay na Diyos na si Allah, mga magulang, ay hindi po nanganganak. Sa Islam po, hindi po nanganganak ang Diyos. Kasi pag nanganak ang Diyos, dadami ang Diyos natin. Kasi tayong mga tao, pag nanganak, dadami ang anak natin. Pamilya na tayo, di po ba? Kaya nag-aasawa tayo dahil gusto natin magkaroon ng anak. Ang Diyos, ang Allah, hindi niya kailangan ng anak. Bakit? Masisira ang kanyang kadalisayan bilang iisang Diyos pag binigyan mo siya ng anak. Dalawa na sila. Ay yung anak niya, pagka lumaki, mga anak din yon. Diyos ako na ang tawag doon. So dadami ang Diyos. So si Allah, hindi nanganak. Ang tunay na Diyos ay hindi pinapanganak. Salamat po sa inyo ha. Naway gabayan po kayo ng tunay na Diyos na si Allah ha. Salamat po ha. Ingat po kayo, ingatan naman kayo ng Diyos ng Panginoon. Nawa, gabayan po kayo ha. Salamat po ng marami sa iyo. So, yun po, si Allah po ay hindi nanganganak. Ang tunay na Diyos, hindi rin siya ipinapanganak. So, ang Diyos po na si Allah ay hindi po ipinapanganak. Ito sa iyo, nanay. Para sa inyo po. Sana po tanggapin niyo po. Sige po. Sige po, sige. Sige. Salamat po kayo, ma'am. Baka gusto niyo basa-basa, ma'am. Salamat po, ingat po kayo. Ayan po. Salamat po. So yun mga magulang, ang Allah ay, ang Diyos po ay walang magulang. Kasi pag may magulang ang Diyos, may nauna po pala sa Diyos kung gano'n, kung may magulang siya. So wala pa ang mundo, may Diyos na. So hindi pa pwede magkaroon ng magulang ang Diyos. Kasi kung may magulang ang Diyos, may nauna pa pala sa Kanya. Di ba? So ang Diyos, siya ang nauna, siya ang mahuhuli. Wala siyang magulang. Di ba? Kasi paniniwala natin, ang Diyos ay may nanay. Di ba? Si Jesus Christ ay may nanay. Nauna pa pala si Maria kay Jesus. Totoo yan. So paano nangyari kung ang Diyos ay may nauna pa sa Kanya?
So ang Diyos ang walang nauna, siya ang mahuhuli. Yan po ang tunay na katangian ng Diyos na si Allah. Kaya po, kung ano po ang nasa tama nating pag-iisip, yun po ang mangingibabaw sa mga magulang. At maraming salamat dahil nandito na po tayo. Ang panghuli, ang Diyos ay walang katulad, walang kagaya, wala siyang kaparis. So nandito na lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga magulang. Nawa patnubayan tayo sa tuwid na landas. Gabayan nawa tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kung kami nakadisturbo sa inyo. Ito po ay bilang pagmamahal namin sa inyo. Mayroon po kami babasahin dito. Sana kumuha po kayo. Wala namang bayad po yan. Baba na ba tayo, Tay? Dito na tayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito na ba tayo? Salamat sa driver. Boss, dito na rin ba kami? Dito na to. Ha? Ay, molo. Sentro mall. 200 sana ako kung nakaharap po kayo dito. Ako Subhanallah. nasasakot. Sumagot ka sana. Oo. Piling ko?